Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa kung paano tayo matutong magsalita ng purong lengguwahe ng Arabiko upang sa ganun ay madali nating maunawaan at maimemorya biidnillahi insyaallah ang banal na Quran at ang sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating Al-Wahdatul Salita, the third chapter. Okay, nasa book 2 tayo. Book 2. Okay? And also, Ad-Darsul Rabi'a Ashara, Ad-Darsul Rabi'a Ashara, meaning this is a 14th lesson, 14th lesson. Ad-Darsul Rabi'a Ashara. Okay? Mansub, Rabi'a Ashara, mansub, because 11 to 19 mansub, mabni, fixed, That's why hindi nyo makikita yung Dhamma. But this is considered Dhamma, Because ad-darso. Okay? So, dako tayo sa isti'abun. Isti'abun, the meaning is apprehension or comprehension or understanding. Meaning, pangunawa. Okay? Or unawahin natin ang mga sumusunod na pag-aaral natin. Okay? Tadribul awwal. Tadribul awwal meaning ang unang pagsasanay. The first exercise, you may say the first practice, the first drill. Okay? So, alamata sahi. Meaning, kapag sinabi mong ito ay lalaki na sa harapan mo, because this is a imperative verb or pautos na pandiwa. This is a imperative verb, pautos na pandiwa. This is a fi'lun amrun or fi'lu amrin. Okay? Pag sinabi mong meaning antayan, lalaki, ilagay mo, put. Pag babae, dagdagan mo yung yung ay na yan ng kasar, ng ya. Meaning babae yung inuutusan mong ilagay mo. Okay? But here, meaning lalaki yan. Put. Alamata is the sign, tanda. And sahi, the check, correct, sahiha. Alamata sahiha okay, alamata sahiha, put the correct sign. Aw, or, alamata kata, the wrong sign. Fil murabba'i. The fi is sometimes inside, But here in, murabba'un is box. Fil murabba'i in the box because of fil murabba'i in the box. So put the correct sign or the wrong sign in the box here. Ilalagay mo kung check o ito ay wrong. Thumma, pagkatapos or then, sahi. But because of meeting to sukun ha and amsatul wasal, hindi natin mabasa, put kasra. That's why sahihil. But actually, this is a sahi. Sahihil kata, tumma, then, pagkatapos sahihil kata, sahihil, correct mo. Lalaki na naman yan, correct mo ang kata, mistake or wrong. So meaning, kung ang salaysay dito ay wrong, kata, as-sawab, this is the correct, ilalagay natin ang tamang sagot. Okay? So ito ay mayroong kaugnayan doon sa nakaraan nating lecture sa mag-asawa, Yung lumilitaw ang problema. Okay? So tignan natin kung nakinig kayo, nakaraan, at nakabisado nyo ito, binasa nyo, madali nating mauunawahan nito kung tama o hindi ayon sa nakaraan nating pagsasalaysay sa dalawang mag-asawa. Okay? At ang pagsasanay dito, yung nauunawahan natin yung nakasulat dito. Yun ang mahalaga Kasi nag-aaral tayo kung paano tayo matutong umunawa at magsalita ng purong
lengguwahe ng Arabiko. And we know na, remember, that the Quran reveals, ang Quran ay ini-reveal, inihayag, ibinaba in the pure Arabic language. At ito'y salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. No doubt. Okay? So number 1 here, ang nakalagay ay hunaka khairun katirun. Hunaka khairun katirun. Meaning there is a lot of goodness. Okay? So meaning marami ang kabutihan. Hunaka khairun katirun, there is a lot of goodness. Marami ang kabutihan. Li usrati, to the family, fil hayati zawjiyati. So marami ang kabutihan sa pamilya, fil hayati zawjiyati, in the married life. Ito ba ay tama o hindi? Na kung saan there's a lot of goodness to the family about the married life. So nakaraan, sinabi natin marami, no? Marami ang kabutihan. Fi zawjati, what is this? Fil hayati zawjiyati, khairun katirun. Diba? Li zawji, li zawjati, li aulad. So maraming kabutihan nito. Ang married life, ang buhay may asawa, buhay kasal, sa asawang babae, sa asawang lalaki, li zawji, li zawjati, li aulad, sa mga children. That's why maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aasawa mula sa babae, lalaki, at na mag-asawa at mga anak. I think this is correct, no? Because ang una pa lamang noong isinalaysay natin ang buhay ng mag-asawa, ay nasabi na, fil hayatin zawjiyati, khairun katir. Li zawji, li zawjati, li aulad. Okay, that is sahih, correct. No need to correct. Number 2 is tadharu, meaning from dahara, it appear, no? It occur. Lumilitaw, nangyayari. Okay. Parang wakaa, no? Wakaa, it happen also. Okay? So, muskilatun katiratun, meaning unahin natin yon before the verb. Muskilatun katiratun, many problems, tadharu, lumilitaw, appear or occur, kabla sawaj, before marriage. I think, hindi, ito ay kata, no? Kasi ang problema daw, maraming problema, tadharu, lumilitaw, nangyayari, bago ikasal o mag-asawa. Abay, palagi ko, walang lilitaw na problema, wala kang asawa eh. So, maaari na ito ay lumitaw ba'da sawaj. Okay? Ba'da sawaj. Okay. Alhamdulillah. So, ba'da sawaj, not kabla sawaj. Okay? Not kabla sawaj. Ba'da sawaj. Pagkatapos ng pag-asawa, ang problema lumilitaw. Number 3, talata. Ta'takidu, meaning itakada to believe. Okay? But here, tatakidu katirun minal fatayat. Katirun minal fatayat, meaning many women. Okay? Many girls. Many women, many girls. Okay? Believe. Tatakidu annal hayatal sajiyata, that the married life bilaun muskila, is without problem. So marami sa mga kababaihan ang naniniwala na ang buhay pag-aasawa ay walang problema. So this is kata. This is kata. Dahil ang tinukoy doon sa binasa nating nakaraan ay patungkol sa mga minasyabab. Okay? Not minal patayat. Minasyabab. Okay? So, meaning, at ta'takidu katirun minasyabab. So, karamihan sa mga young people, yun ang nakalagay. No? Sila ay naniniwala na ang buhay may asawa, buhay kasal ay walang problema. So, this is a kata. Not minal patayat,
Rather, kundi ito ay kathirun minas syabab. Okay? Arba'a or number 4, hunaka ikhtilafatun. Hunaka ikhtilafatun meaning there are difference. Mayroong pagkakaiba, hindi pagkakasundo. Bayna shaksiya. Shaksiyatir rajul o shaksiyatir mar'a. So meaning there are difference between the personality of the man and the personality of the woman. Mayroon hindi pagkakasundo, pagkakaiba sa pagitan ng personalidad ng lalaki at personalidad ng babae. So sa binasa natin, ayon sa binasa natin, this is a sahih. Diba? Meron silang pagkakaibang personality, yung babae at lalaki. Yung babae doon, binanggit natin nakaraan, palagi siyang nagbababad sa telepono kung makipag-usap sa kanyang mga kaibigan at pag pumunta ng palengke, bumibili na hindi naman kailangan. Yung lalaki naman, palagi siyang nasa labas, ginugugol niya salita niya sa sports, politika, o kaya diyan sa mga computer. No? So meaning, may pagkakaiba sila sa kanilang personalidad. Yan ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon problema, nag-aaway mag-asawa. So this is a sahih. This is a correct. Okay? Yasku Saujani. Okay? Yasku Saujani from Shaka Yasku. Shaka, he complained. Saujani, the couple or spouse, the couple, ang mag-asawa, complain. Ida daharatil muskilat. Kapag lumilitaw ang problema, when the problems appear or occur. So, ayon sa pinag-aralan natin, nagre-reklamo nga sila no, sa kanilang mga personalidad na pagkakaiba. So, the spouse or the couple complain, ida is when, kapag daharat, lumilitaw ang muskilat, mga problema. That is also sahih, correct. Okay? Alhamdulillah. Now we will go to Tadribut Sani. Okay. At Tadribut Sani meaning this is a ikalawang pagsasanay. The second drill, the second exercise. Ajib. The meaning of ajib from ajaba, yujibu, ajib. Meaning answer, sagutin mo. Okay, sagutin mo. Tinutukoy mo sa harapan mo, lalaki. Ajib, sagutin mo. As singular, ha? Ajib, bikhtisarin. Bikhtisarin, ammayali. Bikhtisarin with a briefly. Sagutin mong maiksi. Amma about yali what follows. Amma about what? Amma, actually say an and ma. About what? Amma yali about what follows. Alam nyo, this is a only recommended, na kung kayo ay mag-aaral ng Arabic grammar, ay naku po, alhamdulillah, ala nos best. Napakagaan ng pag-aaral nito. Mag-e-enjoy tiyak kayo at madali kayong matututo dito, inshallah. Kaya recommend ako, mayroon na akong tapos na Arabic grammar, 1, 2, 3 books, tapos na yon. Kung gusto nyong mag-aral, recommenda lang, di ko kayo inuobliga. But, kung alam nyo lang, kung marunong kayo sa grammar, kasi kapag dito nagsasalita lang ako, tulad na sinabi ko, an and ma, at pinagsama, naging amma. Anong rules yun? So malalaman nyo doon kung bakit ang an and ma naging amma. So meaning, alam nyo rin ang translate niya, an is about and ma is what? About what? Yali, it follows, no? Okay, ayon sa sumusunod. So sagutin daw natin, answer, ajib biktisari ng maikli with briefly, amma yali about what follows. Sagutin natin, okay? Number 1, malhakikatu. What is the fact? What is the truth? Okay, what is the truth? Okay? Yajibu an na'rifaha allati mal hakikatu, what is the truth allati that yajibu an na'rifaha qabla sawaj. Yajibu is wajib, necessary.
Okay? So what is the truth should we know? Should we know or necessary to know? Ano ang katotohanan na dapat nating malaman? Okay? Mal hakikatu, anong katotohanan dat allati yajibu an naaripaha ang dapat nating malaman. So what is the truth should we know? Kabla sawads before marriage, bago ikasal, anong dapat nating malaman? So sagutin natin ito sa nakaraan natin, dialogong nangyari sa mag-asawa. So meaning, kung ano ang katotohanan bago tayo mag-asawa, anong dapat nating malaman, ay tahduto kilafatu, no? Meaning, lumilitaw ang disagreement, hindi pagkakasundo o pagkakaiba, minasawjay ni sa pagitan ng mag-asawa. So, meaning, bago tayo mag-asawa, dapat nating pakaalamin, kapag nag-asawa ka na, lilitaw ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Okay? Alhamdulillah. So number 2, Mada yaf'alu syabab? What do young people? What do young people? Ano ang gagawin ng tao, ng mga tao? Okay? Ida kabalu, kapag nakatagpo nila ang muskilatan, problema. If they met the problem, anong dapat nilang gawin? Mada yaf'alu syabab? What do young people? Anong gagawin ng mga tao? Ida kabalu muskila when they met the problem, fil hayati zawjiyati, in the married life, anong gagawin nila? Of course, dapat bigyan nila itong solusyon, ang problema, di ba? So sasabihin natin, lihalil muskila. To solve the problem, lihalil muskila. To solve the problem. Yun ang dapat nilang gawin. Hindi yung dapat magreklamo ng magreklamo, kundi humanap sila ng solusyon para mawala ang problema. So, ang sagot natin, lihalli, halun is solving. Okay? To solve the problem. Okay? Lihalli, muskila. Okay? Bigyang lunas ang problema o sagutin o isolve ang problema. Number 3, mata tadharul ikhtilafatu, kailan? Tadharul ikhtilafatu, kailan ang hindi pagkakasundo o pagkakaiba, tadharu, lumilitaw, occur, appear. Bayna saksiyati, sa pagitan, bayna saksiyati rajul, sa pagitan ng personalidad, ugali ng lalaki, waksaksiyatir mar'a, o sa personalidad ng babae. So, kailan ito lumilitaw? I think lumilitaw ito ba'da marhalati tuful, no? Ba'da marhalati tuful, kaya pinag-aralan nating nagkaraan, after the childhood, no? After the childhood or pagkabata. Pagkatapos ng pagkabata, pumasok ka na doon sa almost na, like for example, ikaw ay 15 years old, no? 14 years old, 13 years old, kasi may nag-aasawa ng ganyan eh. Okay? So in this situation, ay lumilitaw na kapag nag-asawa ang ganyang kaaga ang mga tao, no? Lumilitaw na ang hindi pagkakasundo, masyadong bata, hindi masyadong nakakaunawa, hindi pa masyadong alam ang tama at mali. Okay? So lumilitaw ito ba'da marhalatit tufulat. Okay? Marhalatit tufulat. Okay. 4, matatasido, kailan naman umi-increase? Hadihil ikhtilafatu. When this disagreement or different tazido increase. Kailan ang mga problemang ito o hindi pagkakasundo, kailan ang itong mga hindi pagkakasundo o pagkakaiba lumilitaw?
So, ayon sa pinag-aralan natin, watazidu pi marhalati shabab, no? Marhalati shabab. Lumilitaw naman ito kapag sila ay talagang halos lumalampas na sa pagkabata, maabot na sila, like for example, naging binatilyo na sila. Sabihin natin mga 18, 19, 20. So lalong lumilitaw, lalong nag-i-increase ang pagkakaiba at hindi pagkakasundo ng mag-asawa. No? Kaya nakaraan, sinabi ko na, kung gusto nating mapayapa na pamumuhay ng mag-asawa, ay tuntunin lang natin ang katuruan ng Islam. Siguradong sigurado, wallahi, magkakaroon ng buhay mapayapa at masaya, maligaya ang mag-asawa. Alam natin, ang Islam ay nagtuturo ito sa kapayapaan, kabutihan. Kaya nga, Islam is na religion natin ay isang kahulugan ay kapayapaan. Maging sa pag-aasawa ay nagtuturo na mamuhay mapayapa ang mag-asawa kapag sinunod natin ang alituntunin ng pananampalatayang Islam. Kamsa, number 5. Min ayyi shay'in from which thing yasku sawju. From which thing, sa anong bagay, sawju, the husband, complain. Siya yasku, complain. Sawju, yasku, sawju, the husband, complain. Sa anong bagay, no? Sa anong bagay nagrereklamo ang lalaki? Pwede nating sabihin, what does the husband complain about? Okay? So, nakaraan, yung sinabi natin, nagre-reklamo siya sa babae na palagi siyang nakikipag-usap sa telepono, matagal sa kanyang kaibigan na may melengke nang walang hindi kailangan ang kanyang binibili. And also, min ayyas to saudiyatu, and which thing, the wife, saudiyatu, no? Tashku. She complained. Okay? Pwede natin sabihin, what does the wife complain about? Meaning, nagko-complain din siya sa lalaki. Sinabi na rin natin kahapon o kanina, sinabi ko pa lang, palagi siyang sa labas, kung magsalita siya, politics, sports, minsan, pag nasa bahay din siya, nagbasa lang ng dyaryo, basa ng magazine o computer. Nireklamo naman ng babae yun. Okay, so yun ang, minsan ang difference na hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay siyang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang mag-asawa. Okay? Alhamdulillah. Now, next, dako tayo sa susunod natin. Yung susunod natin is mufradatun. Mufradatun, the plural is mufradatun, vocabularies, mga bokabularyo. Okay? Tadribun awal, meaning, this is a first exercise. Sil. The meaning of sil, this is also pilu amrin, ay match mo, ipagtugma mo, or you may say connect, ipagdugtong mo. That is a seal. Connect or match. Bainal kalimataini between the two words. Okay? So, i-connecta mo, i-match mo ang dalawang salita, al-latayni, kalimataini, latayni. Okay? So, match between the two words. Al-latayni, which ta'tiyani ma'a. Okay? Ta'tiyani ma'a, come together. Come together, meaning salitang magkasama, magkaugnay. Okay? So meaning, pagdugtungin ang dalawang salita na magkasama, magkaugnay. Okay? Match or connect, the two words come together. That's or which come together. Okay? Alhamdulillah. Now, sabihin muna natin ang kanilang mga kahulugan nito. Halun, the meaning is solve. Bigyan mo ng, pag sinabing solve, solve the problem. Bigyan mong katugunan, kasagutan, solution. Yan, solution. Okay? Okay. That is a halun. Al-hayatu, this is a life, buhay. And shaksiya is personality. Ugali ng isang tao, no? Personalidad niya. Marhalatun, we know this ay stage, or sabihin nating level, or ito ay pace. Kung iliwat natin ito ay sabihin nating yugto, no? Level, yugto. Okay? Stage, pace. That is a marhalatun. And tulun, this is a
long, mahaba. Like tawilatun. Okay, tulon is mahaba. Haba, haba. Long, haba. Okay? What about at tufula? Tufula, yung sinabi natin kanina, yung childhood, pagkabata. Okay? Al-waqtu is panahon o oras. And al-mar'atu is woman, baba. As-zawjat, what this? Az-zawjiyatu. Az-zawjiyatu is, sabihin natin, mag-asawa. Okay? Mag-asawa. Zawjiyatu. Okay? And also, al-muskilatu is problema. The problem. Ang problema. Now, i-connect natin yung salitang magkasama o magkaugnay. Like for example, halun is solution. Anong bibigyan mo solution? Yung problema. So sila ang magkaugnay. Halun, muskilat. What about the al-hayatu? Ito, pamagat ito. Al-hayatu zawjiyatu. The life of marriage. Mag-asawa o kasal. Ang buhay ng mag-asawa o kasal na mag-asawa. So much is al-hayatu zawjiyatu. Shaksiyatu, personality. Okay, sino may personality dito? Isa lang natukoy dito, babae, no? So shaksiyatu, personal, the woman personality or the personality of the woman. Shaksiyatul al-arma'atu. Shaksiyatun al-mar'atu, this is same match. About marhalatun, stage. Stage, I think that's tufula. Okay, meaning marhalatu tufulati. This is a childhood. Childhood. Okay, stage of childhood. And tulon, long, I think this is a time, no? Long time. Okay? Alhamdulillah. Now we will go to next. At tadribut sani, meaning ang ikalawang pagsasanay. Imla'il paragi. Imla'il is from mala'a, to fill. Punuin. Okay? Punuin. So, okay, imla, punuin ng ano? Al-faraga. Blank, blanco. Fill in the blank, meaning fill in the blank. Punuin ang nasa blanco. Imla'il paraga. Bil kalimatil munasibati, munasiba is correct, suitable, appropriate. Meaning kalima is words with the suitable words. With the appropriate or correct words ng tamang salita. Punuin ang blanco ng tamang salita. Minas sunduki. Sunduk is the box, also they call this container, lalagyan. Okay? Okay, so here, minas sunduki, ito yung nasa box. Okay, from the box. Kukuha tayo rito, ilalagay natin, fill in the blank, imla'il paraga. Punuin ng blanco with the suitable words from the container or box. Naka-box sila or nasa lalagyang container. Okay, pipili tayo kung anong suitable doon. Okay. Wahid. Blank, muskilatun, pihayati saujiyat. Kapalagay natin ano to. Dito, i-translate ko muna to, no? Akadat, meaning she took. But also, she began. Siya'y nagsimula. Okay? And here, adjusta, the meaning of adjusta, you fail. You are inability or you unable, hindi mo kaya. Wala kang kakayahan. Okay? Because of ta. Adjasa, he. But adjusta, you. You are unable, you are inability. Fakarta. Fakara, he think. But fakarta, because of ta, you think. Inisip mo. Pag ginagamit ito kapag bibigay ka lang ng solusyon, ha? Not like the danna, yadun. Fakarta, you think. Okay? Taarifu, you
No. Arapa, yaaripo, but taripo, anta. Also she. But pwedeng itong she, pwede itong you. You know or she know. Depende sa kinakausap. Kung wala o nasa harapan. Okay? And the last, dahara, it appear, it occur, but because feminine, daharat. It occur, it appear. Okay, ito'y lumilitaw. Nangyayari. Now, blank muskilatun fil hayati zawjiya, fil hayati zawjaini, no? Nabasa ko yata kanina, fil hayati zawjiyati, no? Fi hayati zawjaini, sa buhay ng partner in the life of marriage couples. Okay? Alhamdulillah, muskilatun is problem. Ano ang dapat nating kunin dito? Muskila eh. So dito tayo, daharat, because muskilatun is feminine, daharat, not dahara, daharat. Daharat muskilatun, meaning problem appear or occur fi hayati zawjaini in the marriage couple. Okay, sa dalawang mag-asawa. That is suitable. That is a bil kalimatil munasiba, suitable words. Okay, number 2. Hal blank al hakikata. Ano ang suitable dito? I think itong ta'rifu. Okay, hal ta'riful hakikata. Dapat mong malaman ang katotohanan. Okay, dapat mong malaman ang katotohanan. Number 3, anhalli about solution of the problem, anhalil muskila. Ano ang nararapat? Dalawa na yung nakuha natin, dakarat and ta'rifu, 3 na lang. So I think here, ang sagot dito ay adjusta. Dapat adjusta, tama ba? Adjusta anil halil muskila. Yes, I think you failed, no? You failed. Adjusta, you failed. You are unable. Hindi mo kayang. You are unable about the solution of the problem. You are unable to solve about solving the problem. Wala kang kakayaang bigyan mong solusyon o lunas ang problema. So, adjusta. You are unable to solve the problem. Fit talak. Oh, siyempre, pakarta. You think about divorce. Fit talak. Okay? You think about divorce. Fit talak. Blang asawdya to, isa na lang. Pishakwa. The wives in the, ano bang natitira? Akadat, no? So the wives begin, pishakwa, to complain. Okay? The wives, akadat, begin, pishakwa, to complain. Ang babae o ang asawang babae ay nagsimulang magreklamo. Okay, now we will go to next page of our book. Here, mulahadatun nahwiyatun. The meaning is the grammatical note. We know nahwu is grammar, no? So, mulahadatun is note. Meaning, ito'y tala. Okay? Mulahadatun nahwiyatun meaning tala sa gramatiko. Tala sa gramatiko. So ito isang ruling sa grammar. Kaya kung nag-aaral kayong grammar, sabi ko sa inyo, ay madali nyo mauunawahan to kahit hindi ko masyadong ipaliwanag ng maliwanag to. Alam nyo ito. So dito ang tinutukoy, al-mudakkaru meaning the masculine, panlalaki, wal muannasu and the feminine, pambabae. Kasi sa ating Arabic language, mahalaga na alam mo ito. Marami at malaki ang ginagampan ng papel ng salitang pambabae at panlalaki sa Arabic language. Okay? Kaya meron tayo dito ngayon. Al-mudakkaru wal muannas, the feminine and the masculine and the feminine. Al-ismul kumsan, meaning the noun, kumsanin, there are 2 types. The noun, alismu, kumsanin. Nouns are 2 types. Meaning yung ngalan o pangalan, no, grammar to,
So mayroon itong dalawang uri. Ano yung dalawang uri? Mudakkarun wa muannasun, meaning masculine and feminine kapag ito ay noun. Okay? Al-ismul mudakkar, meaning the masculine noun, ang panlalaking ngalan, madalla alad-dakari. Meaning madalla that which denotes, madalla, or what denotes, but here, tulad ito ng parang alladhi, no? So, we must say that which denotes. Meaning, that which denotes, ito'y tumutukoy. The mudakkar, the al-ismul mudakkar, the masculine noun, madalla, ito'y tumutukoy. Okay? Alad-dakkari mininsan. Ito'y tumutukoy sa mga panlalaki mula sa mga human beings. Okay? Sa mga tao. Human beings. Okay? Sabihin na rin natin, kasama rin siguro dito, yung mga jinn, yung mga pangalang angel. Okay? Malalaman mo kung masculine o feminine. Okay? So, pwedeng mangyari ang pangalan lalaki, it denotes, or that which denotes, ito'y tumutukoy alad-dakar min insan sa mga panlalaking human beings. Maybe angels or also the jinn. Aw, hayawanin is animals. Aw is or sa mga hayawanin. Pwede rin yung mga salitang animals, may pambabae, may panlalaki. Hanggat ito ay noun. Or you may say, aw gayri dalik. Aw gayri dalik or otherwise. Or sabihin natin wala dito sa mga tao at mga animales. Meaning, or otherwise at iba pa. Basta ito ay noun, even na may buhay o walang buhay. Okay? Hindi animales, may buhay. But walang akil. Tao o human beings, angel and jinn may akil, may buhay. But yung animales may buhay pero walang akil. Also, yung talagang walang akil na talagang walang buhay. Bagamat linikha ng samantala, alam natin, no? May mga buhay ang lahat ng linikha niya. Pero as a natural, nakikita natin, halimbawa, ang bato hindi gumagalaw, sabihin natin, ito'y walang buhay. But actually, may mga buhay ang mga yan, alam natin. Binuo lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya na mayroon silang buhay. At sinasabing mayroon pang pandinig dahil ang lupa, pag tinatadyak-tadyakan mo yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, diba, minsan pwede siyang gumanti sa'yo, babalik ka rin sa akin. Like for example, mamatay ka, babalik ka sa akin, paparusahan kita like that, tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, ganun din ang tubig, ganun din ang apoy ng impyerno. So, may buhay sila, nalinikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. But for us, nakikita natin, bato is bato, hindi gumagalaw. Sabihin natin, natural, kapag nag-aaral ka sa paaralan, walang buhay, sabihin nila, di ba? So, i-consider natin lang, ganun na lamang. Okay? But alam natin, may mga buhay ang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best. So, maliban dito, or otherwise, o iba pa. Okay? Kapag ito'y noun, either na notebook, either na books, either na pencil, yan talaga mga walang buhay yan, no? Dahil yan ay gawa na lamang ng mga tao, doon sa pinagkuhanan nila ng pencil, kahoy, ba't yung kahoy na pinagkuhanan nila, ilikha ng samantala, alam natin may mga buhay. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, ang panlalaking noun, pwede sa human beings, pwede sa jinn, pwede sa angel, pwede sa mga animals, pwede sa lahat ng bagay na iba pa kapag ito ay noun, panlalaki na salita. Al-ismul muannas, the feminine noun. Okay, yung pambabaing pangalan o ngalan, madalla, that which denotes, ito'y tumutukoy alal unsa min insan, about the woman or the feminine sa mga human beings din. Meaning mayroon din pangalan mula sa mga human beings na mga feminine. Okay, sometimes nga pa, lalaki parang feminine, pero actually, pag lalaki, masculine, di ba? But makikita mo parang name niya may feminine dahil may mga tarmarbuta. But actually, dahil lalaki. So, aw hayawanin or the animals, aw gayridalig or otherwise at iba pa. Same sila ng masculine and feminine. Kaya lamang, min alamati ta'nisi from the sign of the feminine. Sa mga tanda ng mga
pambabaing salita ay yaong ataol marbuta. Yan, nakikita nyo yan? Kapag nakikita nyo sa noun yan, yan nagagamit lang sa hulian ng noun, no? Hindi sa gitna, hindi sa una, sa hulian lang. 95% itong may tamarbuta na noun words ay mga salitang pambaba. 95, hindi ko sinabing 100. Kasi may mga lalaki, like for example, Muawiyah to. So, may tamarbuta yun, lalaki yun. Muawiyah yan eh. Hamsa to. Diba? So, that's why masasabi nating 95%. 95%. Kapag may tamarbuta, yan ay pambabaing salita. 95%. Okay? That is the rules of feminine and masculine. Now, kuha tayo ng pagsasalay. Okay? Udrus, from darasa yadrusu, udrus, meaning, study, pag-aralan mo. Study, pag-aralan mo. Walahid and observe, at obserbahan mo. Pag-aralan mo, udrus walahid, study and observe. Pag-aralan mo at obserbahan mo. Ilagay mo, put, kalimatis sunduki. Put the words of the container. The words here. Put the words of the container. Ilagay mo ang salita ng mga nasa box o nasa container. Fi makanihal munasibi. In the places or in the correct places. Ilalagay mo dito yung mga ito dito. Kung ito ba ay meaning masculine, mudakar, or feminine. Okay? Now, ilagay natin yung rajulun. Saan natin ilalagay dito? Of course, doon na sa mudakar yan. Lilipat mo lang dito. Mga masculine yan. Yun, ililipat mo dito. Okay? Put the words of the container fi makaniha munasba in the correct places of this. Okay? So, ililipat mo lang. Dahil lalaki na doon, mudakar, and this is a feminine, makita mo may mga tamor buta. Ito babalikan natin mamaya. So, tingnan nyo ang sample. Kahit ilipat nyo dito, kahit hindi na. Mudakar rajulun, aman. So, wala siyang tamar buta. Siya ay lalaking salita, ngalan. Zawjun. Okay? Tingnan nyo rajulun, man. Imraatun may tamar buta. So, meaning babae yan. Feminine word siya. Okay? Zawjun is husband. Lalaking asawa. But pag bigyan mo ng tamarbuta yung zawjun, yung zawju, gawin mo munang a. Tapos tamarbuta, zawju, zawja. Zawjatun. Babaeng asawa na yan, wife na yan. Tawilun, mahaba, long. Pag babae, tawilun, tawila, tun. Okay, pag titigil kayong magbasa, magiging hayan sa Quran, tawila tun, tawila. Okay? Katsirun, meaning many. Okay? Marami, lot. Katsiratun, babae na, may tamarbuta na. Okay? Nakita niyo yung mga tamarbuta na nakadugtong. Kapag nakadugtong, iyan ang lalagay mo. Pag hindi dinudugtong, tulad ng ra, bawal dugtungan sa rap, ito yung ta, na bilog ang lalagay niyo, tamarbuta. Pero kapag dinudugtungan, not like dalam, dadya, jim, tamarbuta yan lalagay niyo. Yan ang rules niyan. Pero kapag bilog, bakit? Hindi mo pwedeng dugtungan yung hamsa tulwasan, yung ra, kaya ilalagay mo yung bilog na tamarbuta. Hindi na dinudugtong yan. Waktun, oras, that is a masculine, and rehlatun trip. Okay, pagtitrip, paglalakbay, that's a feminine because of the tamarbuta. Hatipun. What is hatipun? Ito ay telepono, masculine, and riyada is sport. Riyada to, no? May tamarbuta, feminine words. Sukun palengke, masculine. Kiraatun, reading, pagbabasa, may tamarbuta. Baytun, bahay, walang tamarbuta, masculine. And mudarrisatun, madrasatun, school, may tamarbuta. And tabibatun, doktor, lalaki. Pag gusto kong gawing babae, tabibun, lalaki, tabibatun. Yun ay babaeng doktor. Okay, now, makikita nyo rito nakarambol ngayon.
Sayaratun, saan natin dapat ilagay dito? Mudakkar or muannas? Of course, muannas because of the tamarbuta. Okay? Sayaratun. Dito is say car. Hafilatun is bas. Feminine, masculine. Feminine. Why? Because of tamarbuta. Okay? Sadikun. Masculine, no? Walang tamarbuta. But sometimes, sasabihin ko rin sa inyo, hindi lakat ng walang tamarbuta ay masculine. No, hindi ko sinabing 100%. If the noun words without tamarbuta, this is automatically masculine. No, 95%. Also, tulad ng feminine. Okay? So, naunang mga sample natin dito, malalaman nyo na yun. Kung mababalikan nyo, makita nyo walang tamarbuta, but they are feminine. Okay? Alhamdulillah. So, here, sadikun, kaibigan, ay walang tamarbuta, but this is a masculine word, salitang panlalaki. Okay? Baridun. Baridun. This is a masculine. Okay? As para sa inyo, baridun is cold, no? Malamig. Okay. Muskilatun, may tamarbuta ba? Yes. Mayroon siyang tamarbuta. Ito ay feminine words. No problema. Saminun, as para sa inyo, saminun, this ay masculine words, no tamarbuta. Ayun ang saminat to, no? Yun ang feminine. As para sa inyo, saminun, lakaran natin ay pat, mataba, no? Obesize or obesize, yes. Overweight. Okay? So, pat, mataba. And saminatun pa ba ito? So, kadimatun. And kadimun is masculine. Kadimatun is feminine. Pwede sabihin nating matanda, luma. Okay? Kadimun and kadimatun. Also, dagtun is masculine, no tamarbuta. Masgulon, masculine, no tamarbuta. Jamilatun, feminine, because of tamarbuta. Karibatun, there's a tamarbuta, that is a feminine word. Okay? Murtafiun, that is a masculine word. And dawa, this is a masculine word, no tamarbuta, and nahipatun, feminine word. As para sa inyo, dawaun is gamot, no? Medicine, no? And nahipatun yang payat siya, thin, okay, or slim. Alhamdulillah. So meaning, now nalaman natin na ang mga salita sa Arabic language ay mayroon palang dalawang uri ang noun. Either this is a feminine words, pambabaing salita, or masculine words, panlalaking salita. Either may buhay, may akil, or may buhay but without akil, o mga pangkaraniwang alam ng tao na mga bagay na walang buhay. Remember that. Okay? Now we will go to Tadribut Sani, the second exercise. Ang pangalawang pagsasanay. Ikhtar. Ikhtaril ismal munasiba, meaning ikhtar, pumili ka, choose. Ikhtaril ismal munasiba, munasib correct, appropriate, suitable, correct, suitable noun. Mimma, from what? Binal kausaini, between the two brackets. Binal kausaini. The open parenthesis and close parenthesis. Okay? Kama fil mital. Like in the example, kama is as or like fil mital in the example. Katulad ng nasa halimbawa. So, this is the example, rehlatun ya aulad. Pero pinili niya rito ang saidatun. Bakit? Bakit feminine ang pinili niya, hindi saidun masculine? Yan ang kahalagaan ng pag-aaral ng feminine masculine. Kasi hindi niya match yung rehlatun. Kapag nilagay mo rehlatun saidun, that is wrong. Magamat parehas ang meaning, but yung iyong pagsasalita ng Arabic language is not correct. So kailangan kung mayroon tayong tinatawag na mausul or man'ut,
na ibig sabihin, ito yung the word being described, siya yung nilalarawang salita ng not like saidatun. There's a not manut. So kung babae yung salitang rehlatun, kapag ito'y manut, so dapat yung not ay feminine din. Yung not, ito yung salitang naglalarawan o nagpapangyari sa isang katangian. Yung katangian dito, yung rehlatun, kaya manut eh. So nilalarawan ng not yun. So dahil ang rehlatun ay feminine, dapat ang saidatun ay feminine. Mat sila. At kapag binasa mo, uunahin mo yung saidatun bago ang rehlatun. Okay? Mauna yung not, then manut. Kaya yan ang kagandahan na sinasabi kong mag-aral, rekomenda ang Arabic grammar. Madali nyo maintindihan ang sinasabi ko. So the meaning of rehlatun saidatun ay para itong dua, meaning have a nice trip, ya auladu o children. Now, sagutin natin, pumili tayo sa dalawa ng mga bracket na ito sa susunod. Hada saujun. Hada saujun, lalaki ba, babae? Bibigyan natin ng not. So pili tayo dito ng nahipon, nahipatun. Nahipatun is hindi pwede sa saujun kasi lalaki yun eh. Husband eh. So lagay natin ng nahipon. Hada saujun, nahipon. So meaning, this is a teen husband. Ito isang payat na asawang lalaki. This is a teen husband. Nahipon, not nahipatun. Kasi bakit? Masculine ang saujun. Okay? Adihi saujatun. Babae naman to. Tabibun or tabibatun? Tabibun is doktor na lalaki. But tabibatun is doktor na babae. But sinabi, adihi saujatun eh. This is a wife. Meaning, babae. So, dapat babaeng doktor. Tabibatun. Match yun, may tamarbuta. Adihi saujatun tabibatun. Meaning, this is a, unahin niyo muna yung tabibatun. This is a doctor wife. Okay? This is a doctor wife. Ito ay asawang, ito'y doktor na asawang babae. Okay? Pahasani. What's the meaning of pahasa? I-examine. So para hindi masira yung verb, lagyan natin nunun wikaya before the ya. Yamutakalim. So meaning pahasani, he examined me. Sinuri niya ako, doktor eh. Like for example, pahasani hadat tabibu o hadat tabibatu. Pahasa meaning he examined, but ito'y panlalaki because babae pahasat. So meaning may tataw-tanisi, pero walang tataw-tanisi yung pahasa, meaning lalaki siya, he examined me. So, lagay natin, hadat tabibu. This doctor, pahasa ni. Hadat tabibu, this doctor examined me. Ang doktor na ito'y sinuri niya. Al-ma'idati ta'amun. On the table or over the table, on the table or over the table, al-ma'idah is table, no? Suratul Ma'idah, the table. Al-ma'idati on the table, ta'amun, kathiratun. Marami, many, a lot. So because ta'amun is masculine, dapat masculine din yung kathirun, not kathiratun. Okay, al-ma'idati, ta'amun, kathiratun. On the table, there's a lot of food. Maraming pagkain. Hatihi pikratun tayyibun or tayyibatun. Pikratun is feminine. Hatihi pikratun tayyibatun. This is a good idea. Ito ay isang magaling na idea. Okay. Filbayti blank jamilatun. So, kung sasabihin natin filbayti babun jamilatun, that is wrong. Because babon is masculine. So kung sabihin natin gurpatun, feminine, kwarto. Filbayti in the house, there is a gurpatun jamilatun, unahin natin to, there is a beautiful room. That is correct. Why? Because jamilatun is feminine, dapat yung kanyang manut ay feminine. That's why gurpatun, not babon, not door. Kadayda, meaning we spend, ginugol namin, blank, wahidatan. Yauman or laylatan. Wahidatan is feminine. So hindi pwede yung yauman masculine. So laylatan, night. So we spend one night. Ginugol namin ng isang gabi, laylatan. Feminine, match, no? Wahidatan. And also, salaytu, I pray.
Fi masjidin karibatin or karibin. Masjidin is masculine, so karibin. I pray in the near masjid. Ako'y nagdasal sa malapit na masjid. Okay, so yan ang kahalagaan na ipakita tayo ng isang kahalagaan ng salitang feminine and masculine words sa mga noun na katulad niyan, napakalaga kapag hindi nagkasundo ang not manut ay hindi uobra ang yung salita, hindi tama. Kahit na parehong meaning, pero hindi tama ang yung paggamit ng mga salita. Alam niyo kasi ang not manut, may 4 na pagkakasundo yan para malaman natin not manut. Pagkatapos unahin natin basahin sa dulo yung not before yung manut sa unaan. So dapat sila ay kung definite, katulad nito, indefinite, feminine, damma, at singular. Dapat match yan. Match sila sa definite, indefinite. That's number 1. Number 2, match sila kung masculine, feminine. So number 3, match sila sa number, singular, dual, or plural. Kung singular ang not, ang manut, dapat not singular. Kung dual, kung plural. At yung ending case, kung damma, mansub, or majrur, meaning kasra, patha, and damma, dapat sila ay match. Kapag ganun, that is a not manut, babasahin nyo muna yung huli bago yung una. Yung not muna before yung una, yung manut. Okay? So that's why nire-recommenda ko ang grammar sa inyo para hindi kayo malagay sa kahirapan sa ganitong pag-aaral, mag-i-enjoy kayo, inshallah. Okay, dako tayo sa last na ito. We will stop after this. Al-Wahdatu Salita, nandito pa rin tayo sa 3rd chapter, Ad-Darsu Salita. Okay, pag tumigil ka, At-Salita. Pag tinuloy mo, Ad-Darsu Salita 2. And also, Ad-Darsul Kamisa Mansuba, mabni because 11 to 19. Ad-Darsul Kamisa Ashara, 15 lesson. Ang title nito ay Asyaharu. Asyaharu, meaning yung para bang siya palaging mahabang pagkagising sa gabi, puyat. Okay? Nagpapagabi like that. Sabihin natin staying up night or staying up late. No? Siya yung nagpupuyat siya, nagpapagabi siya. Okay? Karijal baiti sa labas ng bahay. Meaning, may mga taong ganyan, especially the kafir, no? Pag lumabas ng bahay yan, nagpupuyat, nagpapagabi sa labas ng bahay, no? So, ito ang title ng ating hiwar na ito. Asyaharu karijal baiti. Staying up late outside the house. Alhamdulillah. So dito, makikita natin, taas natin para makita natin yung mag-asawa. Okay? But yung hiwar dito ay hindi yung babae. Pero kita yung pinagsasabihan niya dito yung babae ng lalaki, yung asawa niya. But dito, ang hiwar ay si Nasir at si Faisal. Okay? So dito nagrereklamo si Nasir kay Faisal patungkol sa kanyang asawa. Sabi niya, ni Nasir sa kanyang asawa, uridu, I want, gusto ko. An atraka, I want to live. Okay? Zawjati, my wife. I want to live, gusto ko nang iwanan ang aking asawa. Sabi ni Nasir kay Faisal. Kapag nag-aaral kayo, paano ba sasabihin yung uridu? I want. To live or to live, an atraka. Okay? An atraka. Aking asawa, zawjati. Putya. Okay? My wife. So, I want to live my wife. Gusto ko nang iwanan ang aking asawa, sabi ni Nasir kay Faisal. So, sabi ni Faisal, la hawla wala quwwata illa billah. Meaning, there is no power, no strength except Allah. Walang lakas o kapangyarihan o walang kapangyarihan at lakas maliban magmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's the meaning of la hawla wala quwwata illa billah. Then sabi niya, mada hunaka. The meaning of mada hunaka is what's the problem? Anong nangyari? Like that.
What is the problem? What's wrong? Anong nangyari? What's wrong? Madahunaka. But madahunaka, we know what is there. Meaning, what is wrong? Anong nangyari? Like that. Sabi ni Faisal kay Nasir. Nasir said, La uhibbuha. I don't like him. I do not love him. Okay? I do not like him. I don't love her. I don't love her. Lagay ko sa him tuloy. Lalaki yun. I do not like her or I don't love her. Okay? Hindi ko siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Okay. Sabi ni Faisal, La tuhibbuha. Meaning, La tuhibbuha, antay tinutukoy dito, si Nasir, not the she. La tuhibbuha, meaning, you don't like her, hindi mo siya gusto, kayfa ista. So, ista is from the word asya. Asya yaishu. Asya yaishu, meaning to live. That is a asya to live. Meaning, paano ka namuhay o nabuhay? Namuhay o nabuhay? To live. Yaishu is to live. To live. Namumuhay o nabubuhay. So sabi niya, this is past tense, kayfa ista. How did you live? Paano ka nabuhay o namuhay maaka with her? Maaka. Paano ka namuhay sa kanya with her? Kulakadi sanawat. Kulakadi sanawat, meaning, how did you live with her all these years? All these years. Paano ka namuhay sa kanya sa ganitong buong buhay mo sa panahon? Paano mo siya pinakisamahan? Paano ka nabuhay sa kanya? Hindi mo siya gusto. Lahat to hibuha. Hindi mo siya gusto, hindi mo siya mahal. Kay paista maaka, kulakadi sanawat. So meaning, paano ka nabuhay? How did you live with her? Paano ka nabuhay sa kanya? Kulakadi sanawat. Meaning, all of these years. Paano ka nabuhay sa kanya sa buong buhay mo, sa mga taong nakaraan? Halimbawa, paano ka nabuhay sa buong buhay mo sa kanya? Ito yung tanong ni Faisal. So sagot ni Nasir, la adri. From darayadri, meaning darahi no, adri, I know. But la, this negation for mudarian or present tense, la adri, I don't know. Meaning, paano ko namuhay sa kanya sa buong buhay, pakikisama sa kanya? I don't know. La adri, la uhibbuha. I don't like her. I don't love her. Hindi ko siya gusto. Sabi ng lalaki na si Nasir. So Faisal said, kuntu takulu, kunta takulu daiman. Daiman is always, no? So sabi niya dito, kunta takulu daiman. Meaning, you always said, palagi mong sinasabi, sabi ni Faisal, innaha, truly she, zawjatun tayyiba. She is a good wife. Kung tatakulo daiman, palagi mong sinasabi, innaha, truly she, katotohanan siya, zawjatun tayyiba. Siya'y mabuting asawa. And then, wa muaddabatun. Muaddabatun is well-manner. Mayroon siyang magandang ugali. Wa mutiatun. The meaning of mutiatun is obedient. At siya'y masunurin. So meaning, kung tatakulo daiman, palagi mong sinasabi, innaha, na siya, ay mabuting asawa, sadyatun tayyiba, at muaddabatun, at siya ay may magandang ugali, at mutiatun, at siya ay masunurin. Madahadata. What happened? Anong nangyari? Bakit hindi mo siya mahal? Meaning, madahadata. Madahadata, the meaning is, what happened? Anong nangyari? Okay, taas natin. Okay. Then sabi ni Nasir, kuntu uhibbuha fi'lan. Kuntu uhibbuha fi'lan. Meaning,
I really love her fi'lan action. I really love her action. Or deeds, meaning noon siguro kung bakit sinasabi niya mabuti siyang asawa, masunurin, may magandang pag-ugali, dahil gusto ko ang kanyang gawa, ang kanyang action. Okay, that is the kuntu uhibbuka fi'lan. I love her action or deeds. Walakin naha. But she, tagayarat katiran. Tagayarat, may tatawtanin she changed. Okay, katiran. She changed a lot. Pinalitan niya o nagbago siya napakarami, pinalitan niya ang maraming bagay, meaning sa kanyang ugali. Okay, but she changed a lot. Okay, pinago niya, pinalitan niya yung ugali niya, dati ganun siya, but she changed a lot, sabi ni Nasir. So sabi ni Faisal, kaifa tagayarat. Kaifa tagayarat, meaning, how does she change? Okay, paano niya pinalitan yung kanyang ugali? Meaning, kaifa tagayarat. How does she change, or you may say, how has she changed? Paano niya pinalitan? Yung sinasabi mo, nagbago siya, pinalitan niya yung kanyang ugali. How? Sabi niya, ni Nasir, asbahat muhmilatan, meaning, so she began, or you may say she became careless, muhmilatan. She began careless, or she became careless. Siya ay nagpabaya na. Okay? Siya ay nagpabaya na, naging pabaya na. She became careless, siya ay naging pabaya na. Okay. Or sabihin nating neglectful. She became neglectful. Siya ay nagpabaya na, neglectful or careless. Then, la tahtammu. The roots of tahtammu is ihtahamma. The roots of tahtammu is ihtamama. Ihtamama, yahtamimu. But because this is a mudab verb, pinagsawa yung dalawang mim. That's why lumitaw, ihtamma, yahtammu. Okay? Actually, this is yahtamimu, yahtammu. So, the meaning of ihtamma is to worry about, concern about, anxious about, care about. Meaning, la tahtammu, nangangahulugan, she doesn't concern, she doesn't care. She doesn't care. Sabihin natin, she doesn't worry about with me. Meaning, hindi na siya nag-aalala sa akin. La tahtammu bi. Hindi na siya concerned sa akin. Hindi na siya care sa akin. Okay? She doesn't care. She doesn't worry about me. She doesn't concern about me like that. She doesn't anxious about me. So, binago niya yun eh. Dati, ibig sabihin, concerned siya sa akin, but now, lang tahtammu bi. And remember, after ihtamma, follow by bi. Okay? So, la tahtammu bi, she doesn't concern with me. Okay? Meaning, asbakat muhmilatan, so she began or she became careless or neglectful, siya naging pabaya, la tahtammu bi, and she doesn't care about me or she doesn't worry or concern with me. Wala nor bilbayti, ni sa bahay. Meaning wala na rin siyang oras o panahon sa bahay. Okay? Tahtammu, I think this is a tahtammu, not tahtamun, no? Tahtammu binapsiha.
She only concerned with herself. Follow by B, B. That's why tahtammu. Tahtammu. Correct nyo yan. Tahtammu binapsihi. She concerned, meron pa pakat. She only concerned. Pakats only. She only concerned binapsiha with her self. Siya na lamang ay concerned na lamang sa kanyang sarili niya, no? Wabisadika tiha at sa kanyang mga kaibigan with her friend. Meaning, wala na siyang concern sa akin, sabi ni Nasir. Concern siya sa kanyang sarili na lamang at kanyang mga kaibigan. So sabi ni Faisal, hal takallamta ma'aha, meaning, have you spoke, kinausap mo na ba, ma'aha? Okay? Have you spoken with her, Pihadal amri in this matter? Meaning, kinausap mo na ba siya? O kinausap mo na ba siya? O nakipag-usap ka na ba sa kanya sa bagay na ito? Okay? Hal takallamta ma'aka? Pihadal amri? Anong ibig sabihin? Have you spoken with her in this matter? Sabi ni Nasir, takallamtu. Meaning, takallamtu, I spoke. Okay? I spoken to her, with her, or to her. Takallamtu ma'aka. I spoken with her, katiran alat. Kinausap ko siya ng marami ng beses. Or nakipag-usap na ako sa kanya ng maraming beses. Walakin naka anidatun. But she is stubborn. Matigas ang ulo. Walakin naka anidatun is stubborn, matigas ang ulo. Walakin naka but she anidatun is stubborn, matigas ang ulo. So Faisal said, hal tagayyarta anta? Meaning, have you changed? Have you changed? Hal tagayyarta? Nagbago ka na? Nagbago ka na ba? Meaning sa kanya, hal tagayyarta? Nagpalit ka na? Nagbago ka na ba sa kanya? Meaning. Okay? Taas natin. So dito sabi ni Nasir, naam. So ibig sabihin na bago na siya. Ha? And then asbahtu ashurukatiran karijal bait. Nagsimula na akong manatili. Okay? Asbahtu, I began ashurukatiran karijal baiti. Meaning, nagsimula na akong nagpalagi, nagpagabi, nagpupuyat, karijal baita. Okay? I began staying up late outside. Okay? So in this situation, siya raw ay nag-staying out of a lot na sa labas ng bahay, nagpapagabi, nagpupuyat. So sabi ni Faisal, kada yakunu hada huwa sabab. Meaning, kada, we know, this is emphasizing for verily yakunu hada huwa sabab, that might be the reason. That might be the reason. Kada yakunu kada huwa sabab, for verily, that, or maybe sabihin natin, this might be the reason kung bakit nagbago ang babae. Ibig sabihin, kada yakunu kada huwa sabab. Okay? So meaning, for verily, that might be the reason kung bakit nagbago ang babae. So, la tashhar karijal bait. Meaning, don't stay out late the house or to the house. Meaning, huwag kang manatili sa labas ng bahay. Meaning, huwag kang magpagabi, huwag kang magpuyat sa labas ng bahay. Sabi ni Faisal sa kanya. Yun ang kanyang advice. Yung siguro marahil,
kung bakit nagbago siya, dahil nananatili kang nagpapagabi sa labas ng bahay, nagpupuyat sa labas ng bahay. Kaya sabi niya, kada yakunu, kada huwa sabab. It might be that's the reason kung bakit nagbago siya. So sabi niya, la tashar pautos ito. Huwag mong gawin na ikaw ay manatiling magpagabi, magpuyat, karijal baiti, sa labas ng bahay. So sabi niya, saap aludalik, I will. Meaning, gagawin ko iyan. Sabi ni Nasir, hindi babaguhin niya. Baka magbago rin yung kanyang asawa. Idan, then, ibig sabihin ng idan, then pagkatapos, sa tahtam mo. Okay, sa tahtam mo, na meaning is, saujatuka, sa tahtam mo saujatuka, your wife, okay, idan, then your wife sa tahtam mo, will take care, bika with you, will concern with you. Kung gagawin mo yan, meaning sa papaludali ka, I will that, gagawin ko yan, sabi niya, idan kung ganon, sa tahtam mo, saudyato ka, your wives will take care or will concern bika with you. Okay? We by tiha, wabi by tiha, and her house. Magkakaroon din ng concern sa iyong bahay. Be it nila by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, so yan ang naging hiwar natin sa araw na ito, and we will stop here and we will continue this. Kasi ang klase ko lang dito, dahil marami tayong ginagawa, ibigyan natin panahon nito kapag libre, but most likely, siguro ito ay Sabado-Linggo. Katulad nito, gumawa ko kahapon, Sabado, then Linggo ngayon, bukas. Okay, marami tayo talagang ginagawa. Kailangan natin bigyan lugar ang mga iba, hindi puro dito. No? So inshallah, we will continue this schooling or subject or lesson. No? Inshallah. Wa akhiru da'watul hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah